Mga minamahal ko pong kababayan, saklaw ng tungkulin, iuulat ng inyong abang lingkod ang ating mga ginawa sa aking unang 100 araw bilang alkalde ng ating mahal na bayang Alcala. Batid ang kahalagahan ng pagkakaisa, agad-agad po nating iniabot ang kamay ng pagkakasundo sa ating mga naging katunggali upang sila'y maging bahagi sa pagpapanday ng magandang kinabukasan. Katulong ng mga department heads, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga opisyal ng barangay, mga guro, negosyante, senior citizens at kabataan, religious groups, kapulisan, volunteers at iba pang sektor ay inilatag natin ang mga plano, polisiya at programa na gabay natin sa unang 100 araw hanggang sa pagtatapos ng aking termino. Sa ngalan po nila at ang patuloy na suporta ng national government at nina Congresswoman Kimi Coangco, Governor Amado T. Espino Jr., dating Mayor Manuel T. Collado, at iba pa na naglaan ng kanilang panahon at yaman, at ang patuloy na patnubay ng ating Diyos, taas na ko pong ibinabahagi sa inyo ang ating mga pagtatagumpay sa larangan ng serbisyo publiko. Sa larangan ng social services, sadyang inuna ko po ang sektor na ito dahil naniniwala ako na dito unang nararamdaman ng ating mamamayan at komunidad ang mga programang ipinagkaloob sa kanila. Sa larangan ng health, sa kabila ng limitadong pondo natin para sa mahusay na health assistance, malugod ko pong ibinabalita na mula buwan ng Hulyo hanggang sa pagtatapos ng Oktubre ng taong ito, meron na tayong naibigay na 7,455 na serbisyong medikal. Sa bilang na ito, 2,557 po ang mga senior citizens. Samantala, 315 naman po ang nabigyan natin ng serbisyong dental. Bumaba rin po ang antas ng malnutrisyon sa mga batang nasa 0 to 6 years old. Mula sa 215 na kaso, ay bumaba na ito sa 193. Upang makatulong sa mga nangangailangan ng dugo, nagsagawa tayo ng matagumpay na bloodletting program noong Agosto, kung saan 75 na mga magigiting nating kababayan ang nag-donate ng dugo. Sa Disyembre ay magsasagawa tayong muli ng isa pang bloodletting program. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan na makibahagi sa magandang programang ito. Naniniwala tayo na ang malusog na manggagawa ay mahusay din sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo publiko. Ito ang dahilan kung bakit nagsasagawa tayo ng Zumba dancing sa plaza kada Miyerkules ng hapon. Maliban sa ating mga empleyado sa munisipyo, inimbitahan ko po ang mga guro at mga estudyante, mga senior citizens, mga magulang at sa lahat ng interesado na makilahok sa proyektong ito. Upang siguruhing malusog ang ating municipal government employees, magbibigay tayo ng 1,000 pisong premyo sa makakapagbawas ng timbang ng hindi bababa sa 10 pounds. Tatanggap naman ang makakapagbawas ng pinakamalaking timbang mula sa aking bulsa ng 10,000 piso sa Disyembre. Sa larangan ng nutrisyon, ang batang kumakalam ang tiyan ay walang natututunan sa paaralan. Ito po ang katotohanan, kaya pinaigting pa po natin ang supplementary feeding program sa ating bayan. Ngayon, sa pamamagitan ng Early Childhood Care and Development, mayroong 700 daycare pupils sa ating 26 na daycare centers na nabibigyan po natin ng masusustansyang pagkain at nahihahanda sa pag-aaral. Dahil po sa mahusay na programa ng ating lokal na pamahalaan, pinagkalooban po tayo ng mahigit 1 milyong piso ng Department of Social Welfare and Development
para tuloy-tuloy ang programang ito. Sa larangan naman po ng anti-dengue at leptospirosis drive, batid natin ang panganib na dulot ng dengue at leptospirosis sa ating bayan. Kaya maliban po sa 62 na biktima na tinulungan po nating gumaling, ay nagsasagawa po tayo ng mga fogging operations sa lahat ng mga paaralan at barangay sa ating bayan. Mapunta naman po tayo sa assistance to persons with disabilities and pregnant women. Ang ating mga buntis, lalo na po yung mga mahihirap, ay libre pong manganak sa ating birthing station. Simula nang tayo ay maupo bilang inyong alkalde, may 10 na po tayong mga ina na nakapanganak ng walang bayad. Yung iba naman po na may kakayanan naman sa buhay at walang PhilHealth IDs ay nagbayad lamang po ng 1,000 piso. Nabigyan din po ng cash assistance ang 13 children with disabilities sa ating bayan mula sa DSWD sa pagkikipagtulungan po ng ating lokal na pamahalaan. Maliban dyan, patuloy po nating tinutulungan ang ating mga kababayang may kapansanan upang mamuhay sila ng normal. Maliban po sa regular na programa natin sa kanila, ay nagpapadisenyo tayo ng makeshift wheelchairs sa pagkikipagtulungan ng ating mga scholars na nabigyan natin ng kaalaman ukol sa welding. Ang mga makeshift wheelchairs na ito ay malayong mura sa mga karaniwang nakikita natin. Umaasa po tayo na hindi magtatagal ang mga kababayang may kapansanan ay mapagkakalooban nito upang hindi maging pabigat bagkus makatulong pa sila sa kanilang mga magulang. Sa larangan naman po na suporta sa senior citizens, ang serbisyo po ng lokal na pamahalaan ay hindi masasabing kumpleto kung wala pong programang tumutugon sa pangangailangan ng ating mga lolo at lola o di kaya mga nakakatanda sa ating lipunan. Sila po ang ating tinitingala o nililingon kung naghahanap tayo ng mga karunungan para sa maliwanag na hinaharap. Sila po ang nangunguna sa pagtahak natin tungo sa pagbabago. Ngayon, bigyan naman natin sila ng karampatang pagkilala sa pamamagitan po ng matapat at masigasig na pagpapatupad ng mga batas tulad ng Social Pension Program for indigent senior citizens. Kada 3 buwan po o quarterly, tumatanggap po ang ating mga senior citizens ng 1,500 pesos bawat isa. Nitong Hulyo, Agosto at Setyembre lamang ay umabot po sa 216,000 pesos ang naibigay sa ating mga senior citizens. Noong second quarter naman, nasa 528,000 po ang naibigay sa kanila. Tinitiyak po natin sa pangunguna ng ating Municipal Social Welfare and Development Office na walang sinumang senior citizen na pasado sa requirements ang hindi mabibigyan ng halagang karapat-dapat niyang matanggap. Napakahalaga po ng pensyon na ito, lalo na sa mga mahihirap nating mga lolo at lola. Dahil malaking tulong ito para sa kanilang gamot at pagkain. Mapunta po tayo sa PhilHealth coverage. Sa taong ito, meron na tayong halos 5,000 mahihirap na pamilya na enrolled sa ilalim ng programang ito ng Philippine Health Insurance Corporation. Sa bilang na 4,895 beneficiaries, sponsored ng LGU Alcala ang 2,116. 1,462 ang sa DSWD at 1,317 naman ang share ng pamahalaang panlalawigan. Ipagpapatuloy po natin ang programang ito dahil alam po natin ang malaking nagagawa nito para sa mga mahihirap. Sa larangan naman po ng kampanya laban sa iligal na droga, sa tulong ng kapulisan at mga pangkat relihiyon,
Paigtingin pa po natin ang ating kampanya laban sa iligal na droga na ayon sa istatistika ay ugat ng karamihan ng krimen. Mas palalawakin pa po natin ang pagsasagawa ng mga symposiums on illegal drugs sa mga eskwelahan at mga barangay, lalo na ngayon at nangako po si Dangerous Drugs Board Chairman Antonio Bebot Villar na i-sponsoran niya ang mga ito. Binuo na rin po natin ang Municipal Anti-Drug Abuse Council sa ating bayan sa pangunguna ng mga kababayan nating matatapang at walang bahid ng personal na interes upang direktang makipagtulungan sa kapulisan upang sugpuin ang banta ng iligal na droga. Samantalang, simula Enero hanggang Agosto, may naitala lamang na 22 total crime incidents kumpara sa 28 nung nakaraang taon. Sa 22 na insidente na iyan, 17 na ang naresolba. Ibig sabihin nito, sa pangkalahatan ay nananatiling tahimik ang ating bayan at kahali-hali na para sa mga mamumuhunan. Sa kabila ng mahigpit na labanan sa halalang pambarangay at pagdiriwang ng undas, walang anumang naitalang untoward incident at mapayapang isinagawa ang mga ito sa tulong ng ating kapulisan sa pangunguna ni Police Chief Inspector Haron Rashid Ramos Ali, ang ating Chief of Police. Mapunta po tayo sa larangan ng livelihood projects. Mahirap pong maghanap ng trabaho kung hindi po tayo nakapagtapos sa pag-aaral, lalo na kapag wala man lang tayong kasanayan at karanasan. Yan ang dahilan kung bakit patuloy po nating tinutulungan ang mga out-of-school youth, gayon din ang mga gustong magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan na makapag-aral at matuto sa pamamagitan ng mga libreng vocational courses na ating hatid. Sa taon pong ito ay mayroon na po tayong napagtapos na 242 graduates. Sa kabila ng ating pagkalampas sa ating target, ay naghahangad pa rin po tayo na madagdagan ito. Kaya sa ating mga kababayan, ano pa ang inaantay niyo? Magpalista na kayo sa ating MSWDO. Ang matagumpay po na programang yan ay naging posible sa pakikipagtulungan ng ating lokal na pamahalaan sa Technical Education and Skills Development Authority at sa Luciano Milian Memorial School of Arts and Trades. Inaasahan na mas tataas pa ang demand at produksyon sa masustansya at mura at masarap na Alcala Veggie Noodle dahil sa 400,000 na halaga na bagong kagamitan binili para sa ating Alcala Livelihood Center and Veggie Noodle Production. Ang halagang yan ay pinagkaloob po ng Department of Trade and Industry sa pakikipagtulungan sa ating lokal na gobyerno. Ang pangkabuhayan project pong ito na tinatangkilik ng marami ay garantisadong galing ang sangkap sa tunay na gulay tulad ng malunggay, kalabasa, saluyot at iba pa. Hindi po ito ginagamitan ng sangkap na nakakasama sa katawan gaya ng preservatives. Ang pagsasanay sa paggawa ng veggie noodles ay bukas para sa mga nagnanais magkaroon ng kabuhayan. Sa larangan ng edukasyon, isa sa mga prioridad ng aking administrasyon ay edukasyon para sa lahat. Dahil nakakatiyak po tayo na ito ang susi para sa magandang kinabukasan. Pilit pong pinagkakasya ang ating maliit na pondo sa pagpapatayo ng mga multi-purpose sheds at pagsasaayos at pagpapaganda ng mga nasirang silid-aralan upang mapunan ang teachers backlog sa ating bayan. Nagdagdag po tayo ng 15 na mga guro sa iba't ibang elementary at high schools gamit ang ating school board fund. Isa pong magandang balita, sa susunod pong school year
ay pagkakalooban ng ating administrasyon ng scholarship ang 25 college students. Initasan ko po ang ating mga principal na piliin ang mga estudyanteng tunay na nangangailangan ng tulong at hindi lamang po ibase sa kanilang mataas na grado. Nag-donate din po tayo ng mga second-hand computers at air-conditioned units para sa mga laboratories sa paaralan para mapunan ang mga kakulangan sa mga ito. Tumutulong din po tayo sa pagpapadala sa mga guro sa mga pagsasanay upang higit na maging epektibo sila sa pagtuturo. Sinasanay din po natin ang 31 high school teachers sa commercial cooking bilang paghahanda sa K+12 program. Kamakailan din po lamang ay ating sinagot ang babayarin ng may humigit kumulang 100 fourth year high school students natin na nagdanais maging seamen. Sasagutin din natin ang transportasyon at uniform ng mga makakapasa upang mag-aral sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. Samantala, nais ko pong pasalamatan ang ating mga guro sa kanilang sakripisyo upang gawing maayos ang ating nakaraang halalang pambarangay. Sa larangan naman po ng sports, malugod ko pong ibinabalita sa inyo na ang mga atleta natin sina Jasmine Suniga at Irene B. Tabora, kasama ang iba pa na bumubuo sa Team Pangasinan, ang itinanghal na kampiyon sa athletics sa nakalipas na Batang Pinoy 2013 Luzon Eliminations sa IBA Zambales. Ibig pong sabihin nito ay kasali ang Alcala sa national finals na gaganapin sa Bacolod sa Disyembre. Isa pa pong kababayan ang gumawa ng pangalan sa larangan ng sports. Ang aking tinutukoy ay walang iba kundi ang mahusay na basketballistang si Joffer A. Custodio ng Barangay San Nicolas. Kamakailan lamang po ay napabilang si Joffer sa listahan ng 2013 PBA Rookie Draft kasama ang mga sikat na basketballista ng ating bansa. Good luck, Joffer, Jasmine at Irene. Ibandera nyo ang galing at husay ng mga Alcalenyo. Sa kalagitnaan ng Nobyembre, ay ating pong pupulungin ang ating Sports Council upang lahat ng stakeholders ay makapagbigay ng kanilang kuro-kuro kung paano pa natin mas patatagin ang sports sa ating bayan. Isa po sa mga plano ng inyong mayor ay ang pagsasagawa sa ating mga institusyon ng sports program gaya ng Mayor's Cup Basketball Tournament at Alcala Interagency Basketball Tournament sa ating mga barangay upang higit na mapaunlad ang mga ito at maaliw natin ang mas nararaming bilang ng ating mga kabarangay. Mapunta po tayo sa 4Ps at gift giving. Ang programang ito ng Department of Social Welfare and Development, kaagapay ng inyong lokal na pamahalaan, ay nagbigay ng ginhawa sa may 1,472 kababayan natin. Kaya sinisiguro ng ating opisina na ang mga benepisyaryo ng programang ito ay ang mga kababayan nating tunay na naghihirap. Ang mga mahihirap po ang higit sa nangangailangan ng atensyon at pagkilos ng pamahalaan para sa kaunlaran. Lagi po nating isinasaalang-alang ang pagbibigay ginhawa sa mga kababayan nating mahihirap. Isa pong katunayan ay noong selebrasyon ng ating Foundation Day, sila po ang sentro ng ating paglilingkod. Tumanggap po ang 2,566 na mahihirap nating kababayan ng mga grocery items sa tulong ng mga donors, lalong-lalo na ng Alcalenians of Metro Manila Incorporated na nakapaghandog ng napakarami. Sa larangan ng kultura at sining,
upang maingatan at malinang ang kultura at sining sa ating bayan at probinsya. Lalahok ang Alcala sa unang pagkakataon sa selebrasyon ng Balitok at Awir, Year 3 ng pamahalaang panlalawigan. 2 sa 3 kategorya ng patimpalak, ang choral at ang folk dance, ang sasalihan natin. Inoorganisa na rin po natin ang Local Culture and Arts Council upang tumulong sa ating layuning pahalagahan at panatilihin ang ating pagkakakilanlan. Mapunta po tayo sa konsultasyon at dialogo sa mga barangay. Abangan po ninyo ang mga iba't ibang departamento ng lokal na gobyerno na direktang makikinig at tutugunan ang inyong mga hinaing at problema. Kasabay ng consultation dialogue, pag-uusapan at susolusyonan po natin ang mga isyung pangkalusugan, family planning, issue ukol sa birth, family at marriage, tax information drives, upang paalalahanan ang ating mga real property owners ukol sa kanilang obligasyon at mga problema ukol sa infrastruktura. Ang estratehiyang ito ay siguradong malaking katipiran po dahil minsanan na ang paghaharap ng mga departamento natin sa ating mga kababayan. Samantala, malugod ko pong ibinabalita na libre na po ang publication ng mga correction of entries sa ating bayan. Marami sa ating mga kababayan na nagnanais maghanap buhay sa abroad ay nangangailangan na i-correct muna ang maling entry sa kanilang birth certificates at may kahamahalan po ang publication nito. Personal ko na pong sasagutin ang pambayad sa bagay na iyan. Mapunta po tayo sa Wi-Fi sa plaza at munisipyo. Inaasahan po natin na bago sumapit ang Disyembre, magiging Wi-Fi zone na po ang buong public plaza natin, maging ang buong munisipyo. Ibig pong sabihin ay libre na po ang internet sa mga lugar na iyan. Sana ay gamitin po natin ng mabuti ng ating mga kababayan, lalo na ng mga estudyante, sa makabuluhang bagay tulad ng pagsasaliksik at mahahalagang social media interactions dahil yan po talaga ang pangunahing layunin ng proyekto nating ito. Kasabay ng libreng internet ay may libreng movie showing sa ating public plaza upang mapalakas din ang pagnenegosyo dahil umaasa tayo na mas dadami pa ang mamamasyal sa lugar na ito.